Hello mga Kalodi Waps! Welcome back to my YouTube channel again and pasensya na po kayo at medyo na-delay or late tayo or medyo late tayo nakapag-upload ng videos for updates kasi sa totoo lang, naging busy talaga kami sa trabaho ngayon lalo na nung bagyo. Kasi 'di ba nung bagyo sa Pilipinas, malamang bagyo din dito sa Taiwan kasi magkalapit lang naman ang Pilipinas sa Taiwan. So nung bumagyo diyan sa atin sa Pilipinas, yung mga bumaha, dito rin bumagyo din pero some of the areas kasi is binaha pero maraming area ang hindi binaha. Pero malakas kasi ang ulan tsaka hangin nun kaya medyo meron din kahit papano, ay kahit papano, ang pangit ng wordings. Bobo ang puta. Ibig sabihin meron din iba na ano sa lanta. Pero so yun, isa rin sa mga reason ko kaya kung bakit hindi ako nakapag-upload o nakapag-update agad. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is about sa biyahe sa airport, lalo na sa mga natapos na mag-teko dyan and waiting na lang for schedule ng flight nila papunta dito sa Taiwan. Actually, itong video na to, disclaimer lang, hindi lang naman to reminders para sa mga kapwa natin Pinoy na papunta dito sa Taiwan kahit sa ibang bansa. Kasi in general naman to eh. Pero ito kasi i-share ko sa inyo is nangyari to dito sa Taiwan. Pero kailangan po i-apply to all itong video or itong topic na to sa kahit saang bansa kasi in general po kasi talaga ito. So pwedeng mangyari, actually nangyari na. So para maging awareness na rin ho, no, para hindi mangyari po sa inyo kasi kawawa naman. Gusto niyo pagdating niyo sa airport ng bansang pinupuntahan niyo or pupuntahan niyo eh makulong kayo doon. So napakahirap po ng ganung sitwasyon kaya kung ready na po kayong malaman, sit back, relax and enjoy. Ako nga pala si Ram and you are watching Ram's Diary. So yun mga idol, no, i-share ko sa inyo is ano ba ho ang mga bawal. Actually, marami namang bawal sa airport talaga pag once nandyan kayo sa Pilipinas, papunta kayo doon sa bansang papupuntahan nyo. Huwag nyo pong gagawin ho ito. Alam naman ho natin tayo mga Pilipino, likas sa atin ang maging mabait, maging matulungin, may malasakit sa kapwa natin. Pero please lang ho, 100%, huwag nyo po munang gawin yan kapag once na nasa airport kayo. Alam mo bakit? Kasi yung tatlong yan ang magpapahamak po sa inyo. Yes po, tama po yung narinig nyo. Yung tatlong yan ang magpapahamak po sa inyo. Kasi ito po, this year, matagal ko na po itong gustong i-vlog, pero nakalimutan ko po kasi siya kasi this year kasi may nangyaring insidente about drugs. Okay? About illegal drugs. Okay? Hindi ko matandaan kung isa ba siyang Vietnamese or isang Indiano. Okay? So, ito po yung kwento. So, iisa-isahin ko po yung kwento and then i-apply po natin dyan sa Pilipinas kasi nangyari din yan. Okay? Meron kasing, yun nga, hindi nga ako sure kung Indiano ba siya or Vietnamese. Nanggaling na dito sa Pilipinas, nagtatrabaho as a factory worker. Then, umuwi siya sa bansa nila. Ngayon, ang nangyari po kasi is yung kakilala niya dito sa Taiwan is meron lang ipapasuyo sa kakilala niya doon sa bansa nila na pagbalik niya dito idadalhin. So, ang ginawa naman ng tao is, siya, kasi nga kakilala niya, tinanggap niya. So, pagdating niya dito sa Taiwan, hinuli po siya ng pulis dahil po sa illegal drugs. Since hindi naman po niya alam kung ano yung box, or kahit naman sabihin mo na, ano yan, cellphone lang yan, hindi mo naman talaga alam kasi nakasil po yung box. Okay? So, pagdating niya dito, they found out na illegal drugs po pala yung dala-dala niya. Okay, hindi niya alam. So, ang nangyari is, siya po ang napagbibintangan. Okay, siya po talaga ang mapagbibintangan dahil siya po ang may dala ng package or yung item na ho yun. So, ang nangyari po sa kanya is, itinulong po siya dito sa Taiwan. Okay, so, ngayon, kailangan po natin i-apply dyan sa Pilipinas. Kapag once nagaling po kayo dyan, yan, gaya sinabi ko sa inyo, babae po kasi tayo, so ang ginawa, tinutulungan po natin yung mga minsan nagtatanong or sa atin nanghihingi ng tulong, like for example, patulong kasi hindi niya alam sa ganito, ganyan. Kayo po, yung mga papunta po dito, please lang pakisabi niyo po na magtanong po or magpa-assist po sa iba, lalo na sa mga empleyado ng airport. Learn to say no kasi una sa lahat, huwag po tayo maging bida-bida. Okay? Kasi totoo lang, mapapahamak po kayo dyan. So, meron din ako isang kwento na nakita dun sa video sa YouTube, YouTube na, no, it's a Facebook. Ang sinabi po niya is, mayroon po isang babae na papuntang UAE ata yun, hindi ako nagkakamali.
ang ginawa niya is nagpatulong yung babae na nasaan yung direction kasi nga first time niya. First time niyang pupunta din sa same na lugar kung saan papunta yung babaeng OFW. So ang ginawa, nagpa-assist, tapos ngayon tinulungan. Ngayon, ang ginawa is nagkakaroon sila ng small talk o nagkakwento-kwentuhan during the flight. Okay, nasa flight na po sila. Ngayon, nakukuha yung mga personal information like example, pangalan, saan siya nakatira. Kasi syempre, pag nag-uusap naman kayo, kung saan ka nga ba sa Pilipinas, saan ka ba nakatira? Anong ano yun, ang probinsya? Hindi may mga ganon. Ano pa pala pangalan mo? Pero, o anong trabaho mo doon? Bago ka di mga ganon. Ginagawa kasi nila yan para makuha yung mga information o personal information natin during na nasa flight. Ngayon, ang nangyari, pagbaba doon sa airport, I mean pag-landing ng eroplano doon sa airport is nagpatulong yung babae sa isang OFW na abutin yung gamit niya doon sa taas or doon sa may cabin. Basta nakalimutan ko, cabin ba yun? Basta may ganyan sa aeroplano, yung mga ano yung mga gamit niya nasa taas. Like for example, pag sumasakay tayo ng bus, di ba? Yung mga gamit natin sa either nasa compartment or doon sa taas. Okay? Meron naman dyan sa Pilipinas. Nakalimutan ko lang yung tawag. So, ang nangyari is magpapatulog siya. Buti na lang kamo, yung lalaki sa likod ng OFW sinabihan siya na huwag niyang gagawin. Alam niyo bakit? Kasi pag once na tinouch niya yung gamit o yung bagahe nung nagpapatulong sa kanya, ibig sabihin nandun na po yung fingerprints niya. Okay, ang laman po kasi ng hand carry niya is illegal drugs. Okay? So ngayon, pagbaba sa airport, sinabi ng babae na, ay kasama ko yan, yung OFW, si ano yan si ganito, ganyan, taga ano, kakilala ko yan, taga doon yan sa probinsya, ganyan. Kasi binigay niya yung information niya during the flight na nagkakaroon sila ng small talk. Kaya wag na wag niyo pong gagawin yan. Hanggat maaari, kapag once na may nagtanong sa'yo, end na po ng conversation, no? Or maglagay kayo ng headset, kaya nga mas maganda na may headset po kayong dala, makinig kayo music. Bahala na sila kung mabastos. Who cares? Who fucking cares kung hindi nyo sila papansinin kasi nga, yan ho ang magpapahamak sa inyo. Okay? So ngayon, nung chinek yung baggage or yung yung hand carry niya, kung may fingerprint, walang nakita. Kaya absuelto po yung OFW and nakulong po yung babae na may dalang illegal drugs. So ngayon, ito lang po yung point of view ko. Kasi nga, I think yung mga illegal drugs kasi talaga dyan sa Pilipinas, hindi pa kasi ganun ka-high-tech yung mga sensors or mga x-ray kasi hindi pa nila hindi pa nila ma-identify kung illegal drugs ba yung dala mo. Kasi nga, yung ako, personal experience ko, pero local lang to ha, hindi siya international, domestic flight lang siya. Nung nasa Maynila ako, papunta kami doon sa probinsya namin. Alam mo, yung sabon na Kojic, napagkamalan nila yung ewan na hinalungkay pa yung bag namin dahil lang doon sa Kojic soap. So, ibig sabihin, ang pagkakaintindi ko is parang naanuhan siya, parang pagdating sa x-ray, para siya na-detect siya as an illegal. Okay? Pero sabon lang po talaga yun, Kojic soap. Kojic acid soap. So ngayon, kasi ang mga drugs kasi talaga, hindi pa naman talaga na-identify yan ng x-ray. Okay? Hindi naman, ang x-ray kasi ang alam ko, para lang sa mga bakal or mga, alam mo, basta makita lang yung loob. Pero hindi na sila nakakapag-identify. Depende lang kung kasi yun sa shape na nagre-reflect sa x-ray. Kasi nga gaya sa amin, di ba, yung sabon, okay? Kasi ang pagkakaalam ko, ang nakaka-detect talaga ng mga illegal drugs is yung mga canine, okay, yung mga aso. Kasi nga, ano yung pang-amoy nila. Yun lang ho, sa lawak ng pagkakaalam ko, pero hindi pa ako sure ha. Pero kung meron pang x-ray, kasi nga yung iba na nagiging alam mo yung carrier ng mga drugs yung tinatanim dito sa may sa may organs, sorry, dito sa may bandang tiyan natin or dito sa mga dede ng babae, yung papuntang Hong Kong, 'di ba? Hindi nga nila na-detect yun eh. Kahit na mayroon na tayong scanner dun sa pangkatawan pag pumunta kayo sa ayun nga, kasi nga hindi natin na try pa yun sa international. Pero pag international, ang ginagawa, pupunta ka sa parang x-ray yung buong katawan mo. Okay, yun nga, hindi nga nila na-detect na may mga nakatago pang drugs dito sa loob ng tao, di ba? So, ibig sabihin, wala pa talagang ganong ka-high-tech na mga equipments or machine na nakaka-detect ng drugs, kundi yung mga aso lang ho talaga kasi nga, yung pang-amoy nila is malalakas. Okay? So, yun nga po, ang pinaka-bottom line lang naman po ng mga videos na to is, yun nga mga kabayan, huwag po muna nating gamitin yung pagiging mabait natin po sa airport po tayo. Gamitin nyo na lang kung yan paglapag nyo dito kasi yun ho ang aim nyo para makapagtrabaho dito sa ibang bansa.
Kasi ang pagiging matulungin minsan ho talaga nakakapahamak, and hindi naman sa lahat ng oras. Pero hindi yan 100%, okay? Kasi minsan yun ang ginagamit ng mga siraulong tao na kahinaan nating Pilipino. Kaya sana ho, pakinggan niyo muna, or please consider this vlog as an awareness para po hindi po tayo mapahamak pagdating ng panahon. Kaya hopefully may natutunan kayo mga idol, and don't forget to hit the subscribe, like na rin video, and pa-share sa mga kakilala natin na papunta sa ibang bansa. Salamat sa panonood mga idol.